Anak at Diyos Espiritu Santo. At pagpalaan nawa ng kanyang kaharian, ngayon at magpakailanman. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa at hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilihim sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang maging karapat-dapat kaming pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagiging nililiwa ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang ipang ng Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos nito ay napabatay ang buong kautusan at katuruan ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Upang tayo hindi na maging karapat-dapat, hindi na pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami nang utusan sa iyo, Sa Diyos na makapangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa nakaligtaan namin gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasamo namin sa iyo, O Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo, may panalangin kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa inyong mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaas.
Diyos amang makapangyarihan sa langit at sa lupa, sinasamo namin sa iyo, nahag ka ng aming puso, palakasin kami sa papal sa pananalig, upang sa gitna man ng matinding dagok ng buhay, mamutawi sa aming pagtitiwala sa iyong dakilang kamahalan. Sa pamamagitan ng Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Ang isang pamilya ay nagdadamayan, nagtutulungan at higit sa lahat ay nagmamahala. Sapagkat ang pamilya na mayroong alitan, inggitan at makasarili ay walang kapayapaan at kaginhawahan sa buhay. Tulad ng nasasaad sa ating unang pagbasa na ang naging dahilan ng pagkakabahabahagi ay ang pagsasama na may halong inggit. Subalit sa kabila ng mga pagdurusa na nararanasan ng sino man sa pamilya, sa komunidad at sa iba't ibang sektor ng lipunan, ay hindi natin alam na kung sino pa ang taong ginagawa ng hindi maganda, na isang taong totoo at matuwid, ay siya pala ang makakatulong at pagmumula ng kasagutan sa ating mga suliranin sa buhay. Tulad ni Jose na may mabuting puso at kalooban, na siya man ay dumaan muna sa isang pagsubok bago pa man marating ang katagumpayan, na siyang naging simula at pinagmulan ng liwanag at pag-asa ng sandaigdigan. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 37, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 4 at magpapatuloy sa talata 12 hanggang talata 22. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan, sa lupaing tinirhan ng Kanaan. Ito ang kasaysayan ng isang bahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng isang kawan kasama ang kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak na Belha at Delpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinubong niya sa kanyang ama. Mas mahal ni Israel sa Jose kaysa sa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinulong. Iginawa niya ito ng damit na mahaba na may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinanguhian siya ng mga ito at ayaw siyang pagsamahang mabuti. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y mabuti ang kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka kaagad at nakalaman ko." Lumakad na si Jose mula sa lutis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung ano ang hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," sagot niya. "Saan ko po sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patingin siya. Sinabi nila, "Ayan ang mahilig managinip. Patingin natin siya at hulog sa balon, at sabihin siya'y sinila ng mababangis na hayop."
Tingnan natin kung ano ang nangyari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Robin at pinalang niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag natin siyang patuloy. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kanyang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Pagsapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inuhulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang isang pangkat na Ismailitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango at dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Hoda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagpili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Sila'y kapatid natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo, kaya nang may dumaraang mga mananakal na marineta, iniahon nila si Jose at pinagpili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Egipto. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang lumalapit sa atin, nakatunghay at nagmamasid. Ang kailangan lamang natin ay patuloy natin siyang tanggapin sa ating mga sarili, sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, pagpapakumbaga at paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan ay nasa ating mga sarili, nasa ating puso, at sa pamamagitan ng puso, tayo ay sumasampalataya at itinuturing tayong matuwid
at naniniwala tayo sa iisang pananampalataya. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 10, nagsisimula sa talata 5 hanggang 15. Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay nabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo? Huwag mo ring sabihin, sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo? Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ang ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ko ang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sa sumasampalatayang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hodyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magbigay po ang lahat bilang pagbibigay kada sa pangalan ng Ebanghelyo. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin rin. Ang pananibanghelyo na ayon kay San Mateo sa Kabanata 14, nagsimula sa talata 22 hanggang talata 33. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo.
Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinuna sa kabilang ibayo, samantalang pinuwi niya ang mga tao. Pag-alis ng mga ito, umahon siya sa burol at upang manalangin. Nag-isa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa lahat na noon ang bangka ay sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may gumanagat sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot." Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparianin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. So, ay ang lalamanin natin ito at mga komentaro tayo ng mga speaker. Ano bang maging kasiya-siya sa iyo, Panginoon? Amen. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang po. Talagang magandang umaga natin dahil pagpaminsan-minsan ay halos kulami tayo ng pare, ngayon naman ay dalawa-dalawa pa. All the parishes here in Marinduque na ating trial ay talagang pinili po ng inyong abang lingkod na kayo muna po ang aking unahin na dito. Dahil marami na maraming utang sa inyo. No? At gusto ko magpasalamat muna sa napakasigla ninyong pakikibahagi kahapon. Palakpakan naman ninyong sarili niyo. Hindi tayo nakikipag-compete sa ibang parokya, pero talagang naging kayo ay hindi makita na kayo ay isang kababagong Cebu lamang na parokya. Talagang at kahapon ay sobra ako nasiyahan. Isa sa unang pinakamalaking pagtitipon sa aking pamamahala bilang inyong obispo din sa Sano. At talagang may pagmamalaki at tayo ay tinuring ng ilan ng mga kapatid natin sa ibang mga dioceses. Like other dioceses, nagkakaroon kahapon ng simultaneous na celebration dahil kahapon ay August 2. And now, di ba ngayon? Ano ngayon? Di ba yung August na yung August na ba? August 2? August 2. Ano ba ito kailangan ka? August 9. Kala mo, masyado na ako nalilito But anyway, we are celebrating founding month. Ngayon. Ang buong August po ay tinalaga natin bilang selebrasyon ng pagkakatatag ng ating simbahan. After this,
ako naman po ay pupunta sa Batangas. Tapos after Batangas, pupunta naman sa Bicol para i-celebrate ang anniversary ng ating simbahan. So ngayon po, ngayong linggong ito, mapalad po tayo dahil tayo ginagabayan ng mga napakagagandang pagbasa. No? Ang unang pagbasa ay tumutukoy sa experience ni Joseph. Bagamat yung pagbasa ko din ay parang iba, pero napapaganda yung unang pagbasa about Joseph. Kaya sabi ko sa background, it is about family and forgiveness, yung unang pagbasa. At yung pangalawang pagbasa naman ay tutukoy sa kung paano tayo ay mananatili sa pag-ibig natin kay Kristo at pa yung pananalig natin at pagyakap sa Kanya. Ganon din naman sa Banal na Ebanghelyo. Ito ay tumutukoy din naman sa pananampalataya na kinakailangan ay hindi sa simula lamang. No, dahil dun sa experience ni Peter, nakita niya na naglalakad nakita niya sa dagat ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, pwede po ako pumunta dyan? Sabi, pwede. No? Ay lumakad si Pedro. Ay nung medyo lumalakas ang alon, natakot na. Kaya nung malapit na siya, ay sa ating Panginoong Jesucristo ay siya'y nalubog. Pero pinapakita doon na sa panahon ng ating na lumalalim yung sa pagkahulog natin ay nandyan lagi ang ating Panginoong Jesucristo. Maganda ikamit ito sa dalawang bagay. Una yung sa family, yung family relationship. Minsan maraming problema dumarating. Mag-asawa, sa magkakapatid, maging sa mga magkakaibigan, isama na natin ang yung pag-relasyon sa mga kaibigan. No? Dumarating hindi lahat ng panahon sa barkadahan, maging sa pamilya, ay smooth. Laging may mga suliraning dumarating. Sa mga mag-asawa, siyempre sa unang pagsasama, ang parang ng buhay, pag dumating na yung nagkaanak na, minsan na sa pag-iintindi pa lang ng bata, nagkakatalo na ang mag-asawa. Wow, hugasan mo yung anak mo. Wag ako, may tatay. Ay, kumain na naman. Ikaw muna, ikaw pangalan na. Tapos mag-aaway na yun kasi ito yung mga alon minsan ng pagsasama. Pagising sa umaga, wala nang masahin. Naku, mainit na ang bungo. Ay, nakatulog ka ba dyan? Ay, wala nang masahin. Mag-aaway na ang mag-asawa. Minsan si tatay, wala nang mga isang may sahin, magsasabong pa. Si nanay naman, wala nang maisahin, magbibingko pa. Diba? Na nagiging minsanan, hindi pagkakaunawaan. Pero sa paminsan-minsan na dumarating ito sa atin, ano yung ating panlaban? Kasi sa bawat pag-aaway, wala namang hindi kayo mananalo. Laging talo, ang magkabilang panig, laging talo sa mga pag-aaway. Ang laging panalo ay ang diablo dahil alam mo ang diablo masipag yan, masipag pa sa inyo minsan. Laging nandyan para sabihin, huski na nga tama, maghalit ka nga. Uy, sumagot mo! Pakitahan mo rin, dapat ikaw ay lalaki, hindi ka nagpapatalo. Sasabihin nyo ng diablo, oy, sasabihin na sa kabila, kinakawawa ka, babae ka, kinakawawa, porque babae ka, ikaw ay gaganyan-ganyan, sumagot ka, hindi kayo mo yung pagkila. Mga ganyan ba?
No, Diablo ang nagbibigay ng ano niyan, ng kaisipan. Pero sa totoong punto, ang laging talo ay ang mga taong hindi marunong unawa. Sa mga magkakaibigan na mayroong vision, na mayroong misyon, na gumawa ng mabuti. Halimbawa, grupo ng mga sakristan. Ang mission natin bilang mga sakristan at kabataan ay tumulong sa simbahan. Ang diablo ay papasok upang kayo ihatiin. Papasok sa isipan ng isang kapatid natin na nakarinig ng masama laban sa kanya ay magtatanim na agad ng galit, magkukos ng division, hanggang sa masira yung lakas para maging isang magandang organization na nakakatulong sa simbahan. Pero din sa mga wopik, sa mga kalalakihan, maraming tatay. Kaya maraming, hindi ko naman sinabi naman siya, lahat ng tatay, mga tatay na alihan ng ano. Pero, yung kawalan ng kasigasig, ito natutuwa ang diablo. Kaya dapat, mas maging masipag tayo. Ang diablo ay very insisting. Sumisira ito sa kaisipan ng bawat pamilya. Ito yung nangyari din sa kay na Joseph at ang kanyang mga kapatid. Ang nagharik sa puso ng mga kapatid ay inggit. Yang inggit ha? Lagi ninyong gawagyan yung sarili niyo sa inggit. Sa buhay ni Joseph at ang kanyang mga kapatid, nainggit sila. Paborito kasi si Joseph dahil bunso. Sa mga panganay ha, huwag kayo magsiselo sa mga bunso. Alam niyo ba mga panganay at saka yung mga middle, huwag niyong pagsilosan yung mga bunso. Kasi ang kanilang nare-receive na lamang ay yung mga tira-tirahan ninyo. Dahil nung yung panganay, yung unang baby, yun ang pinag-uusan ng lahat ng resources, yung mga pinakaunang inimpok ng inyong mga magulang ay sa kanya, sa inyong napunta. Yung unang sarap, yung unang yakap, hindi yung naranasan ng bunso. Kaya pag binigyan ng malaking tinapay yung bunso, huwag kayong magselos. Dahil ang unang pinakamalaki na tinapay, pinakamasarap na pasalubong, ay kayo ang unang nakatikim. Kaya hindi kayo dapat magselos. Doon sa pangalawa, pangatlo, ganun pa rin. Kaya yung bunso, pero huwag naman sasabihin na tira-tirahan na lamang pala. Pero yung talaga ang totoo na unang yakap at unang expression ng pagmamahal ay sa kanila napunta. Kaya bumabawi naman. Kaya sinasabi ng tatay, yung bunso mo ay ikaw naman ay kuya, ikaw naman ay ate. It reminds us na tayong mga anak na mga nauna na tayo na unang nakatikim ng unang pagmamahal. Sulitin natin ang pagkakataon dahil baka dumating ang oras na hindi pa lumalaki ang bunso ay mawawala na si nanay at si tatay. Sino ang kawawa? Ikaw bang panganay na may lakas na? O si bunso na maliit pa magiging kulang na sa pagkilig at pag-aaruga sa kanyang magulang? Ito yung buhay ng pamilya na dapat nating tingnan palagi. Na dapat tayo nagmamahalan, hindi sa una lang, kundi sa hirap at sa ginhawa, sa lungkot at tigaya, tayo'y nagmamahalan. Diba? Ganon din ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya, ang bunga ay pagmamahal. Walang nananampalataya na hindi tunay na nagmamahal. Si Pedro, diba? Parang yung buhay ni Pedro sa paglapit kay Kristo, sa unang masigasig, nung bandang huli,
nung nakakita na, nung may nakita na niya yung unos, sumuko na siya, nawala na siya ng pananampalataya. Sa atin din buhay. Dumarating ang panahon na tayo nagkakaroon ng problema. Problema pang pinansyal, problema sa relasyon, problema sa pakikipag-usap, at mga bagay na meron tayo. Pero dapat walang makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig sa isa't isa at sa ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid, ikawin din natin ito sa buhay natin sa Iglesia Pilipina Independiente. Maraming mga bata, ha? Gusto kong paalalahanan kayo dahil minsan nakakalungkot na sa unang bugso ng ating mga programa, ang gaganda ng response natin. Tayo ay very close sa isa't isa. Pero pag tumatagal na, lalo na yung mga, very common ito sa IFI. Nung siya mahirap pa, luluhod-luhod dito sa simbahang luha. Panginoon, bigyan mo po ako ng kakanin sa araw-araw. Panginoon, sana po ako'y magkaroon ng magandang trabaho. Panginoon, sana po ako'y maging isang doktor, maging isang nurse, maging isang pulis, maging maunlad sa larangan ng aking pangarap. Ang Birhen ng Biglang Awa ay naawa. Siya'y ginawang iniluklok siya sa pedestal ng tagumpay. At nang siya'y nandun na, habang siya'y naging maunlad, lumulubog naman ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng paglimot sa simbahan na umalalay sa kanya sa panahon ng kanyang karuhaan. Warning sa ating lahat, mga kabataan, ang panalangin namin maging professional kayo, maging maunlad kayo, kahit sino po sa inyo na nandirito, sa inyong mga negosyo ba, maging maunlad kayo. Pero dapat ang negosyo, ang kaunlaran ay hindi magpapalayo sa ating pagmamahal sa simbahan. Huwag niyong sabihin, busy ako, Father. Busy po ako, Bishop. Paano kung dumating ang time na sabihin ng Diyos na nanalangin ka? Tapos sagutin ka ng Diyos, pasensya ka anak, busy ako. But never na ginagawa ng Diyos yung sa atin. Walang kabisihan ng Diyos. Pag pinag-usapan ang ating paglapit, tayo ay laging niyayakap niya. Lagi siyang tumatawag ng halika. Katulad ng pagtawag na Jesus kay Pedro, halika, halika, lahat tayo tinatawag. Pero, sa unang bugso, tayo lumalapit. Pero pag habang tumatagal at nararanasan natin yung iba't ibang problema, tayo ay lumulubog. Katulad ng paglubog ni Pedro habang lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nasabi siya, napakaliit ng iyong pananampalataya. Ang pananampalatayang masagana ay yung may paggawang tuloy-tuloy. Sa mga IFI, paano nyo mapapatunayan na talagang kayo ay mataas ang inyong pananampalataya? Hindi kayo aalis. Kahit ang katabi ninyo, kahit naging katampuhan ninyo yung katabi ninyo, kahit minsan yung pari ay medyo masungit, hindi kayo aalis dahil hindi naman si Father ang pinaka-sentro ng inyong pananampalataya. Ang Diyos ang ating sentro ng ating pananampalataya. Manatili tayo sa pagtugon, sa pagtulong sa ating simbahan. Kaya sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, sa lugar naman dito sa iyo, I look at it very positive. Minsan nga po kami na yung nagkukulang. Kaya hinihingi namin ang inyong pag-ibig at pangunawa.
Mga kabataan, gusto ko rin kayo tawagan. Ang kahuli-huli ang inordinahan dito sa Benavista ay si Father Nico. Ilang taon ang graduate si Father? Ha? Wala pa? Wala. Mag-10 taon wala. Kulang-kulang. Ay baka naman meron dito na merong gustong pumasok sa seminaryo. Mapababae o malalaki, mapalalaki. Ano? Bakit nasabi niyo ba? Wala kaya yung iba. Basta welcome. Welcome kayong lahat. Meron nga kami kaklase, 60 years old na, nag-aaral pa sa seminaryo, gusto niya maging pari. Ay di, nung pagka-graduate ay ilang taon nag-serve at nag-file na ng retirement. Ay bongga, ba? Kaunti lang ang pinagsalbay. What happens yun na? Ginhawa yun. Pero nag-serve. Kahit sila'y matanda na, hindi naging hadlang upang sila'y maglingkod sa Diyos. Kahit hindi po tayo dito, ang walang age, ang paglilingkod sa Diyos. Kahit matanda ka na, huwag mong sasabihin, mahirap. Huwag mong sabihin, nahihirapan kang kumilos. Matanda na po ako, Bishop. Matanda na po ako, Father. No. Sabihin mo, walang tumatanda, kalabaw lang ang tumatanda. Ano? Sa paglilingkod, sa ating dakila, at walang hanggang Diyos. Kaya sa atin pong lahat, mga minamahal na kapatid, magpatuloy po tayo sa ating pakikibaka sa buhay ng may pananampalataya, pag-ibig, anuman ang nararanasan natin, anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Sapagkat bandang huli, ang pipiliin ng Diyos upang igawad ang kaligtasan ay yung mga tao hindi huminto sa kanyang pananampalataya. Anuman ang kanyang kalagayan sa buhay, anuman ang kanyang nararanasan, anumang tukso ang dumating, siya'y matatawag na unwavering Christian unwavering faith. Basbasan po tayo at pagpalain ang ating dakila at walang hanggang Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang credo ng simbahan. Sumasampalataya tayo sa Sa isang Diyos sa mga makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Iliyan na ang inilikha ang isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Birhen ng naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin noong panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa 3 araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluglong sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasapat siya at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig kami sa Iglesia ni isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala kami sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal na kapatid, sa atin pong pagsusuwamo sa ating dakila at walang hanggang Diyos, isama natin sa ating panalangin, unang-una, ang parokya nito ng Birhen ng Biglang Awa at pangko ng kanyang mga
kasapi, naway patuloy ang pagpapala ng Diyos ay sumakanila. Isama rin natin sa ating panalangin ang patuloy na kalakasan ng ating pura paroko dito na si Father Randy Madhos at lahat ng mga kapatid natin na may karamdaman. Palakasin sila at gabayan ng Panginoon para sa patuloy nilang paglilingkod sa Diyos. At inaalala din natin ang ating kapatid na si Father Edwin Bunto na sumakabilang buhay. Sama natin siya sa ating panalangin. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo mga Diyos sa kamahalan kami nananalangin. Panginoon, Panginoon ng aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalatang iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan, kami nananalangin. Panginoon, Panginoon ng aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista. Lalong-lalo na si Most Reverend Joven O. Perlares, ang aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold M. Damayan, ang aming obispo Diocesano, at si Reverend Father Randy C. Madhos and Father James Simungala na aming mga pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay may pahayag nawa nila ng buong katapatan ng tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, Panginoon ng aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan, ang aming punong bayan, kasama ang buong sangguniang bayan. Magpasyano sila ng buong talino at may katarungan, at mapalaganap nila ang kalayaan kagalingan ng iyong bayan, kami nananalangin. Panginoon, Panginoon ng aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkalaw mo ang iyong makadamit na biyaya, lalong-lalo na sa Second Sunday Mass sponsor, sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa Jenny Ansares, Lord Bien Dwight Magkarang, Annie Manalo, Augusto Opis, Pina Castillo, Noemi Ricaña, Raybel Candelaria, Annalyn Ricaña, Rogelit Castillo, Janet Ricaña, and Princess Joy Manalo, at sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso, at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kaming nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligay, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na si Father Randy Madhos, Rudy Saludes, Dolores Ricaña, and Ana Marie Paa. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, lalong-lalo na si Father Edwin Lonto, na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw at mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami, kasama nila'y makarating nawa sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin. Alang sa Kanya na laging nabubuhay, upang mamagitan para sa amin. Iya'y manakapaling tagapagligtas ni Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, tayo po ang katawan ni Kristo. Sa
sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan at tayo po ay binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi daw ang sumainyo. At sumainili. Batiin po natin ang bawat isa ng batis ng kapayapaan. Peace be with you, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Bigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng hain at umawan sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili para sa pag-aaral. Tayo manalangin. Mawaing Diyos, ipinagtuto mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa ito sa galaan ay binibigay mo ang lahat ng aming pangailangan. Kami na iyong mapagpakumbabang lingkod ay nag-aalay sa iyo nitong sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Walang hanggang Diyos, pinaturo mo ang buti at mula rin yung ginawa namin at tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin na maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na naging tatanggap nito ay mabuklod sa dibdis ng pag-iibigan. Amen. Sa pagkalit ko namin. Makapangyarihang Diyos,
Sinapin mo po itong alak na ito na aming ginawa mula sa mga kaloob ito na may magiging Aming inumin spiritual, upang kami tatanggap nito ay mapatigla at mapanibawag sa paglilingkod sa iyo. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang banal na sakripisyo nito ay ating tinataas bilang papuri sa aming dakila at walang hanggang Diyos. At sa araw na ito ay ating sinasama sa ating panalangin ang mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kay na Jenny, Rian Carles, kay Lermien, Dwight, Magkaram, kay Anilio Manalo, kay Agosto Opis, kay Tina Castillo, Nomi Ricanya, kay Riabel Candelaria, kay Annalyn Ricanya, Rogelyn Castillo, Janet Ricanya, and Princess Joy Manalo. Naway maraming birthdays na masagalang buhay, pagpus ng pagpapala, sa pagkamit ng tagumpay ang ipagkaloob sa ating ng Panginoon. Ganon din sa mga kapatid natin na may karamdaman, lalo higit si Father Harvey, Magos, kay Rudy, Saludes, Dolores, Ricardia, at Ana Marie Haa. Nawang pagpapala ng kalakasan, pagpapanumbalik ng sigla sa paglilingkod ay ipagkaloob sa kanila. At sa mga nabanggit kanina, ng mga Sunday sponsors, pagpalain kayo ng ating kapila at wala hanggang ito. Kaya manalangin po tayo palagi upang ating mga hain ay maging karapat-dapat sa Diyos na makapangyarihan. Pagkabinawa ng Panginoon ating hain sa ikabubuti at ikaluluwa natin ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng
sanggol niyang iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may pagko sa Kanya at ang Kanyang pagkakatuloy sa aling lahi. Maging sa mga sumusunod sa kanyang iban at nakalalang sumunod sa kanyang kautusan. Itinatag ng Panginoon ang kanyang lulukan sa langit at ang kanyang paghahati ay sumasakina sa lahat. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel, kayong may lakas at kapangyarihan, lahat matalima sa kanyang ang salita. Purihin niyo ang Panginoon, ay ang kanyang mga hukom. Kayong mga likod niyo sumusunod sa kanya ang kalooban. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang sa lahat ng dako ng kanyang sasumpungan. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Itaas ang inyong mga puso. Itinatas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na matuwid, aming tungkulin at kaligayahan. Dagat ang aming magsasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at lahat ng kalibunan ng langit, buong kagalakan natin pinayag ang iyong kaluwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Sana
Lahat ng kalwalatian ay sa iyo, Diyos na mapangyarihan na mamakalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kawaanib ikalog mo ang bugtong na anak na si Kristo, na maging tao tulad namin at nanasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon kanyang ginawa na sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili ang isang buong at ganang na hain para sa buong sanlibutan. At kanyang ibinatag at inutos sa aming ipagpatuloy ang isang paguligtas sa kanyang malagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya ay pagkanulo, kumuha siya ng tinapay. Nang siya ay makapagpasalamat, kanya itong binira sa pagbinigay sa kanyang mga lagad at tunika, kunin, kanin, ito ang nagkuhan ang pinagkakaroon sa inyo. Gawin ito bilang kaala-ala sa akin. Nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis nang siya ay makapagpasalamat. Ibinigay ito sa kanyang mga alagad at tunika. Inuminin niyo ito kayong lahat sapagkat ito ang kalis na aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na ibinubuhos sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tuwing iniinom niyo ito ay gawin bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, ipagpili po natin ang Si Kristo namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo ay buhay. Kaya nga, Panginoon at Amang Makalangit, ginaganap namin na iyong mga paglingkod ang pag-alaalang inuutos ng Diyos. Sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang pagpapakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na mamuli at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik ay inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ang mandog na ito ay naalay namin aming mga sarili na isinasamo namin sa iyo na tanggapin sa iyong makalangit altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo po at pakabanalin itong tinapay at anak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Lahat ng mga natatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos na yung biyaya at makalangit na pagpapala at maging isang katawan niya upang siya manan sa amin at kami sa Kanya. At bagaman kami hindi karapat-dapat ang mag-alin ng alamang hari. Gayun may sinasama namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulin at pagtitigbol sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisang Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan,
ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tulad na itinuro sa atin ang ating dakilang tagapagligtas sa Jesucristo, o katapatan ang pananalig tayo umawit ng mga natin. Sinasama ko namin sa iligtas kami sa lahat ng masama. Ilayo mo sa pagkakasala dito sa galing, sa pamagitan ng sa Kristo aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sa
Sa napagmaway Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkamatuwid, kundi sa maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat tumulong mamungo sa ilalim ng hapag, subalit ikaw sa iyo ang pagkamauwi. Ipagalaman namin kung may butihing Panginoon, naming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak ng si Jesu Cristo, at binigay ng kanyang dugo, upang kami na pinalalakas at pinibigyan bago ng kanyang buhay, ay mananang sa kanya at sa sa amin, magpakailanman. Amen. Mga minamahal na kapatid, ito po ang kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin po ninyo ang mga ito sa pag-alaala na binibigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. Tanggapin niyo po siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng hinapit na pasalamat. Ang katawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon. Cristo ang Panginoon,
Magsitayo po ang lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, sinasasalamatan ka namin sapagkat kami yung pinakain at pagkain espiritual, ang kamahal-mahal at katawan at dugo ng aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. At sa mabalat na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami mga buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at mga tagapaghana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman, isugo mo kami upang gawin namin ang tutuling na iniatas mo sa amin, upang ikaw ay ibigin at paglingkuran ng aming kapwa, bilang ng tapat na saksi Kristo aming Panginoon, sa Kanya sa iyo, sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsilod po lahat. Pinagpala ang pangalan ng Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Ang ating tulong ay nasa pangalan ng Panginoon. Na lumikha ng langit at Ang lupa. kapayapaan ng Diyos at imalirin ng buong pangunawa, pagkakagingatan kayo sa kalaban ng pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na sa Yesu Cristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway manatili at lumagi sa inyong lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Pwede po ba magsiupo muna ang lahat? Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating banal na misa. Gusto ko po salamatan si Father Kies para